لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ang lahat po ng papuri ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya pong Panginoon ng lahat at lahat po ng nilalang. Pinupuri po natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat tayo po na mga kamusliman ay kanyang ginabayan sa matuwid na landas ng buhay. Ang sino man na kanyang patnubayan sa matuwid na landas, walang makakapagpaligaw, at ang sino man na kanyang iligaw ang landas, walang makakapaggamay sa matuwid. Kung kaya mga kapatid sa pananampalataya, ganun na lamang po ang ating pasasalamat at mga papuri sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo po ay kanyang ginabayan sa matuwid na landas ng buhay na kung tawagin po ay Islam. Para po sa aming mga iginagalang na kapatiran sa pananampalataya, ipinaparating po namin sa inyo ang pagbati ng kapayapaan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sumainyo nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala, at para naman po sa mga itinatangi naming mga non-Muslim listeners, magandang hapon po sa inyong lahat. Naway pagpalain po kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman, karunungan at patnubay sa matuwid at ligtas na landas ng buhay. Muli po ay nandirito na naman tayo sa isa na namang mahalagang episode ng programa nating Islam ang Solusyon. Ang programa pong ito ay naririnig sa himpilang ito sa tuwing araw po ng Sabado at Linggo sa ganap na oras na mula alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. Ito po ang inyong kapatid muli sa pananampalataya, Salim Gimba, ang inyo pong maaasahan at nagmamalasakit na kababayan. Ma-Muslim ka man o maging sino ka man ay welcome po ang lahat dito sa programang pangsanlibutan na ay pangkabilang buhay pa na wala pong iba kundi ang natatanging programang Islam ang Solusyon. Ang programa pong ito ay buong malasakit at tapat na paglilingkod na hatid sa atin ng The World Islamic Call Society ng bansang Libya. Sige po mga kapatid at mga kaibigan. At atin na pong talakayin ang isa na namang mahalagang paksaan natin sa araw na ito. Ang ating pong paksa ay isa na namang tupiko na sadyang kailangan talaga na matutunan ng bawat Muslim na nagnanais isabuhay ang Islam. Ang paksa po natin ay patungkol sa mga hukom o mga rulings o mga fatwa ng Islam tungkol sa mga utang at mga paupahan. Yan po ang ating paksa. Mga hukom ng Islam tungkol sa mga utang at ganun din tungkol sa mga paupahan. Ano po ba ang mga Islamic verdicts hinggil sa mga puntong ito? Kinakailangan po talaga na matutunan ito ng Muslim sapagkat marami pa rin po ang mga kamuslimang nang dahil sa kakulangan ng kaalaman ay nilalabag ang mga hukom
sa pautang at paupa. Kung kaya po ay pinagbuti nating ipresenta sa inyo ang paksang ito upang mapakinabangan ng bawat Muslim ang kaalaman na kanyang matututunan. Para po sa mga nais mag-take note na kapatiran sa pananampalataya, unang punto, simulan po natin sa utang ng isang namatay. Utang ng isang namatay. Halimbawa po na ang isang tao ay namatay at may naiwang utang. Paano na ang kanyang utang? Kahit ba na namatay siya, ay obligado pa rin mabayaran ba ang kanyang utang? Magandang tanong yan. Ito po mga kapatid ang sagot ng Islam. Ayon po sa fatwa ni Sheikh bin Baz, kapag namatay ang isang tao habang may utang na dapat bayaran, ang utang na iyan ay nananatili sa kanya. Ibig sabihin, nananatiling utang niya. Bilang katibayan mga kapatid, ay nabanggit sa isang hadis ang pagganito. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaynihi hatta yuqda anhu. Humigit kumulang po ay ito ang kanyang kahulugan. Ang kaluluwa ng mananampalataya ay nakakabit sa kanyang utang hanggat ito ay hindi nabayaran para sa kanya. Source natin mga kapatid ay ang At-Tirmidhi, hadith number 1079 for your complete reference. Kaya ang kailangan ay mabayaran ng kanyang pamilya ang kanyang utang na dala-dala niya kahit nasa kabilang buhay. Sapagkat kapag ang utang na ito ng kanilang tatay o nanay o kapatid o anak ay kanilang binayarang buo, ay makakaligtas na ang may utang sa kanyang obligasyon. Ganun po ang batas sa Islam. Hindi porke patay na ay quits na rin ang utang. Sa Islam, basta utang ay utang. Dumako po naman tayo sa pangalawang tanong, pangalawang punto. Paano kung ang namatay ay isang mahirap at walang pambayad sa utang? At bagamat may niya siyang magbayad, niya, ibig sabihin intention. Bagamat mayroon siyang intention o layunin na magbayad pero namatay, nang di nakakabayad at walang pamilya na makakabayad, ano ang Islamic ruling sa ganitong kaso? Magandang tanong po. Bilang kasagutan ay ito po ang fatwa ng Permanent Committee. Isang fatwa committee ng Saudi Arabia. Ayon po sa isang hadith na nagkakaisang itinala ni Ahmad, Ibn Majah at ganun din si At-Tirmidhi, ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ang ganitong hadith po na binasa natin kanina at muli nating babasahin. Nafsul mu'mini mu'allakatun bidaynihi hatta yuqda anhu. Ang kaluluwa ng mananampalataya ay nakakabit sa kanyang utang hanggat ito ay hindi nabayaran para sa kanya. Opo mga kapatid, At-Tirmidhi hadith number 1079. Ayon pa sa nasabing fatwa ay nangangahulugan na ang sinumang namatay na may naiwanang yaman ay babawasin dito ang pambayad sa kanyang utang. Ngunit para naman sa isang taong walang naiwanang yaman na pambayad, ang sabi ng Permanent Committee, sana anila ay hindi sakop ng nasabing hadith ang taong ito. Ito ay dahilan anila sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Humigit ko mula, ito po ang kahulugan. Hindi pinabibigatan ng Allah ang isang kaluluwa maliban sa kung anong kaya nito. Chapter 2, verse 286. Ayon pa po sa dagdag na paliwanag ng Permanent Committee, ang kaso na ating tinatalakay ay hindi sakop ang yaong isang taong nangutang at may magandang layuning bumayad, ngunit namatay habang hindi pa kayang bumayad. Ito anila ay batay sa itinala ni Al-Bukhari mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu na ang sugo ng Allah sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Humigit kumulang ay ito ang kanyang kahulugan. Ang sino mang kunin ang yaman ng mga tao at may layuning bayaran ito, babayaran ito ng Allah para sa kanya. At ang sino mang kunin ito na may layuning aksayahin ito, ay aaksayahin din siya ng Allah. Source natin, Sahih Al-Bukhari, Hadith number 2387, for your complete reference. Muli ay ito po ang fatwa ng Islamic ruling o Islamic ruling ng Permanent Committee ng Saudi Arabia. Isang lupon ng malalaking ulama, malalaking Islamic scholars na nagbibigay ng fatwa or ruling, verdict, hukum, na ibig sabihin ng fatwa. Siya nga po pala, nais pong iparating ng programang ito sa kaalaman ng lahat ng hindi mga kamusliman o ganun din sa mga kamusliman. Nais natin ipaalam sa inyo na hindi po ang programang ito ang nagbibigay ng fatwa, kundi ay instrumento lamang ang programang ito upang maiparating sa ating mga mahal na tagapakinig ang mga Islamic rulings o mga fatwa Islamiyya mula sa iba't ibang malalaking world-renowned Islamic scholars na kung tawagin ay mga ulama. Ibig pong sabihin, ang mga fatwa na ating binibitawan ay hindi Islamic rulings ng inyong abang lingkod, kundi ang inyong abang lingkod ay isa lamang instrumento upang may parating sa inyo ang mga mensahe ng mga standard Islamic rulings para po sa kapakinabangan ng lahat, lalo na po sa mga kapos sa Islamic research na kapatiran kamusliman. Sige po, dumako po tayo sa pangatlong punto. Pangatlong kaso po ng pangungutang ay ganito ang tanong. Pwede ba? O ipinapahintulot po ba sa Islam na mangutang sa isang taong ang kanyang negosyo ay haram at gumagawa siya ng mga bagay na haram? Ibig sabihin po ng haram para sa mga non-Muslim listeners, haram, ibig sabihin po bawal. Opo. Ulitin natin po ang tanong. Pwede ba sa Islam na mangutang sa isang taong ang kanyang negosyo ay bawal at gumagawa siya ng mga bagay na bawal? Ayon po sa fatwa ni Sheikh bin Baz, ay hindi ka dapat mangutang sa taong ito ni makipag-deal sa kanya habang ang kanyang negosyo ay haram. Maliwanag? Hindi ka po pwedeng makipag-deal sa kanya at hindi ka po pwedeng mangutang sa kanya. Obligatory para sa iyo na umiwas sa bagay na ito. Subalit, dagdag pa ng paliwanag ni Sheikh bin Baz,
kung siya ay may mga negosyong haram at mayroon din namang hindi haram, ibig sabihin ay pinaghahalo niya ang haram at hindi haram, bawal at hindi bawal, ay walang masama kung makipag-deal ka sa kanya. Ngunit, mas mainam o mas mabuti pa rin na iwasan mong makipag-deal sa kanya sapagkat sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ang ganitong hadith, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ibig sabihin, iwanan ang yaong nakakapagduda sa iyo para sa yaong hindi nakakapagduda sa iyo. Ibig sabihin, umalis ka dyan sa kaduda-duda. Doon ka sa sigurado. At Tirmidhi, hadith number 2,518 at ganun din ang An-Nasa'i, hadith number 5,714 for your complete reference. Ibig pong sabihin mga kapatid, kung mayroon kang duda sa isang bagay ay mas mabuti pa na doon ka sa walang kaduda-duda. Doon ka sa sigurado. Bilang karagdagan pa pong katibayan ay nabanggit din po sa isa pang hadith ang paganito ang kahulugan humigit kumulang sa ating wika, anya. Ang sino mang umiiwas sa mga bagay na nakakapagduda ay nagawa niya ang kanyang sarili na hindi kasisisisi sa kanyang relihiyon at sa kanyang karangalan. Source natin, the most authentic hadith, Sahih al-Bukhari, hadith number 52, at ganun din ang Sahih Muslim, hadith number 2,387 for your complete reference. My friend. Kung kaya, mga kapatid, ayon pa sa fatwa ni Sheikh bin Baz, ay iniiwasan ng mananampalataya ang mga bagay na kaduda-duda. Kung kaya, kapatid, sakali mang alam mo na lahat ng pinagkakakitaan ng taong yaon ay mga haram ang pinanggalingan, ay huwag kang makipag-deal sa taong ito at huwag mangungutang sa kanyang salapi. Ito po muli ang fatwa mula kay Sheikh bin Baz na dating yumaong Grand Mufti ng Saudi Arabia. Dumako po tayo sa pang-apat. Pang-apat na kaso po ng pangungutang ay ganito. Halimbawa po na may taong umutang sa iyo ng salapi at ang usapan ninyo ay babayaran kanya sa loob ng 6 na buwan. Kaya lang ay umabot sa 5 taon bago kanya binayaran. Aha. Ibig sabihin ay ininegosyo muna niya. Nagnegosyo muna siya. No? Ibig sabihin ay ininegosyo muna niya ang iyong salapi. Ang tanong ay, pwede mo bang sabihin sa kanya na, hoy, dagdagan mo naman ang bayad mo dahil masyadong nabinbin sa yung pera ko. Pwede ba yun sa Islam? O hindi po pwede sa Islam? Ang Islam po ay isang makatarungang relihiyon. Makinig ka sagot. Ang sagot po ng fatwa ni Sheikh bin Baz pa rin ay, hindi po pwede. Kukunin mo lamang ang kung magkanong inutang niya. Hindi mo po pwedeng hilingin sa tao na dagdagan ang ibabayad sa iyo dahil ito po ay malinaw na riba. Tubo. Yun ang bawal sa Islam. Patubo ang utang, bawal. Ngunit kung bibigyan ka niya bilang kagandahang loob at hindi sa pilitan mong request, na ibig sabihin ay binigyan ka niya ng extra dagdag na kusang loob, ay yan ang mas mabuti niyang gawin at mas mainam naman para sa iyo. Ang ganitong gawa ay batay sa isang authentic hadith na kung saan ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inna khiyaran nasi ahsanuhum qada. Katotohanan, ang pinakamagaling sa mga tao ay ang pinakamagaling sa kanila sa pagbabayad. Tinutukoy, pagbabayad ng utang at iba pa. Source natin ay
Sahih Al-Bukhari, hadith number 2,392, at ganun din ang Sahih Muslim, hadith number 1,600. Opo, mga kapatid, sa pananampalataya, ang kagandahang loob na iyan ng taong umutang at kusang dinagdagan ang bayad ay isang anyo ng pagsukli ng kabutihan sa kabutihang ginawa sa kanya ng kanyang kapwa. Tunay po na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paganito anya, Man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu. Ibig sabihin po ay ang sino mang gumawa ng isang kabutihan sa iyo ay suklian mo siya. Kung wala kang anumang makita para suklian siya, ay manalangin. Ibig sabihin magdua. Manalangin ka para sa kanya hanggang sa maisip mo na nasuklian mo na siya. Ganoon po ang Islam. Isang relihiyon po na mabait. Source natin, Abu Daud, hadith number 1,672 for your complete reference. Sa madaling sabi, mga kapatid, batay sa fatwa ni Sheikh bin Baz, ay pwede mong bigyan ng kusang loob na karagdagan kapag magbabayad ka ng utang, at pwede rin namang tanggapin ng binayaran ang hindi pinilit kundi ay kusang loob na bigay na dagdag ng nagbayad bilang tanda ng kagandahang loob sa kapwa. Sige po. Number 5. Sige po, at dumako naman tayo sa ikalimang kaso ng pangungutang pa rin. Nandito pa rin tayo sa utangan. Mamaya na ang rental. Halimbawa po na nangutang ka sa isang tao ng pera. Nababayaran mo halimbawa ng 2 buwan. Pero may kondisyon siya. Mayroon siyang kondisyon sa iyo. At ano ang kondisyon? Mayroon halimbawa siyang kondisyon sa iyo na kapag nakabayad ka na sa kanya ay siya naman ang mangungutang sa iyo ng katumbas na halaga at 2 buwan din babayaran. Ang tanong ay, ipinapahintulot po ba ito sa Islam? O ito ay hindi ipinapahintulot sa Islam? Dito po ninyo makikita anong klaseng relihiyon ng Islam. Mga kapatid, alam po natin na marami ang mangangahas diyan sumagot. At tiyak na marami rin po ang mga sasablay ang sagot. Ibig sabihin, papalpak ang sagot. Upang makasigurado ay ito ang sagot na isa pang fatwa mula kay Sheikh bin Baz. Ayon po sa kanyang binitawang fatwa ay hindi ipinapahintulot ang ganyang klaseng kasunduan sa utangan. Ito ay sapagkat ito ay naglalaman ng kasunduan na pauutangin din ng umutang ang inutangan, at ang tawag dito ay contract within a contract. Kasunduan sa loob ng kasunduan na ang fatwa rito ay katulad ng fatwa sa 2 bentahan sa isang ibinibenta. Hindi rin ito po pwede. Dagdag pa ng fatwa ni Sheikh bin Baz. Dahil may napagkasunduang kapatong na benepisyo sa ibabaw ng nagpautang, na iyon nga ay ang kasunduan nila na matapos makabayad ang nangutang ay siyang nagpautang naman ang mangungutang. Ibig sabihin, ang benepisyo o tubo ng nagpautang ay yaong siya naman ang mangungutang sa umutang matapos itong makabayad ng utang. Sa simpleng salita ay hindi po pwede na may mapakinabangan ka mula sa ipinautang mo sa kapwa, dahil yan po ay riba at yan nagsisimula ang exploitation. Sinasamantala ang
hamak na kalagayan ng mga mahihirap. Lalo't higit at ang pakinabang utubo na aanihin mo mula sa iyong pautang ay nakalagay sa kasunduan. Huwag po natin kalilimutan mga kapatid ang nabanggit sa isang hadith. Kullu qardin jarram munfa'atan fahuwa riba. Ibig sabihin po, ang bawat utang na naghatid ng ilang benepisyo sa nagpautang ay riba. Ulitin natin, ang bawat utang na naghatid ng ilang benepisyo sa nagpautang ay riba. Bagamat ang hadith na ito ayon pa kay Sheikh bin Baz ay isang mahinang hadith, ang katulad nitong kahulugan ay naiulat ng grupo ng mga kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Itong patungkol sa pinagkasunduang benepisyo o tubo ng nagpautang. At ito po mga kapatid ay riba. Na ito po ay haram. Maliwanag. Basta riba, yan po ay haram. Basta patubuan, yan po ay bawal. Utang na patubuan, bawal po sa Islam. Sinasamantala mo yung abang kalagayan ng nangungutang. Pang-anim na punto, upang lalo pa nating maintindihan ang economic system ng Islam tungkol sa pautang. Makikita ninyo gaano ka-free ang relihiyong Islam. Hindi nagsasamantala sa mga kalagayan ng mga maralita. Dumako naman po tayo sa ika-anim na kaso ng pangungutang. Halimbawa po na isang tao ay namatay na may utang at wala siyang sinabihan na mayroon siyang utang, ano po ang fatwa ng Islam? Halimbawa yung tatay mo, hindi na sinasabi sa inyo na mayroon para siyang kinauutangan at bigla siya binawian ng buhay. Dumating na yung kanyang takdang oras, namatay. Ano po ang fatwa? Ano ang hukom ng Islam tungkol sa kanyang utang? Ganito po ang fatwa ni Sheikh bin Baz pa rin. Kapag ang namatay ay may utang at wala po siyang sinabihan sa kanyang utang bago namatay, ay obligatory po sa kanyang mga tagapagmana na mabayaran ang kanyang utang mula sa kung anuman ang naiwan niyang mga ari-arian. Ang pagbabayad na ito, anang paliwanag pa ni Sheikh bin Baz, ay kailangang batay sa kumpirmasyon ng legal proof. Kasi nga naman, anong malay mo kung hindi totoong nagkautang ang yumao? Diba? Kaya kailangan ng mga kaanak ng yumao ang katibayang legal o legal proof na totoong ang may utang ang yumao sa isang naniningil. Siyempre, dumating yung naniningil. Nung malaman patay na yung mama, pumunta sa pamilya, sinabi niya, mayroong utang ang tatay ninyo sa akin. 1,000,000. Kaya, kailangan legal na ebidensya na totoong mayroon siyang utang. Follow-up na tanong. Paano kung ang kamag-anakan ng yumao ay ayaw maniwala na may utang ang kanilang yumao at ang tao namang naniningil ay hindi papayag na hindi mabayaran? Ano po ang resolution? Ayon po sa winika ni Sheikh bin Baz, sa ganitong problema ay dalhin niya ang kasong ito sa Sharia Court. Doon sa korte ng Sharia. Sila po ang magbigay ng resolusyon. Sige po, at dumako na po tayo sa pampitong kaso sa pautang na kinakailangang matutunan ng bawat Muslim ang mga puntong ating tinatalakay sa dahilan po na maaari ninyong maengkwentro ang mga suliraning ito at tiyak po nakakailanganin ninyo ang isang patnubay na nakabatay sa isang standard Islamic teaching. Opo. Sige po, ang pampito. Ang pampito pong kaso ay ganito. Halimbawa po na ang tatay ninyo ay may nautangang tao at mayroon namang sapat na pambayad mula sa iniwanang yaman ng inyong ama. Kaya lamang ang problema ay hindi niyo alam saan at paano hahanapin ang kinautangan ng inyong ama.
ano ang inyong dapat na gawin. Yan. Ibig sabihin pala sa Islam, pag may utang yung tatay ninyo, hahanapin talaga ninyo sino yung kinautangan. Hindi po pwede sa Islam yung wala ka na, quits na rin. Aba, sa Islam, hindi yan justice. Hindi makatarungan. Paano naman yung naagrabyadong utangan na beran? Halimbawa, nag-loan siya ng truck. Pagkatapos, namatay siya. Ano? Goodbye? Kawawa naman yung kumpanya. Ang kasagutan po ay ang pinagsamang fatwa ni Sheikh Ibn Jibrin at ng Permanent Committee. Maghawig ang kanilang desisyon sa kasong ito. Permanent Committee at ni Sheikh Ibn Jibrin. At magkahalintula din po ang kanilang fatwa. Kung kaya ay pinagsama na lamang po natin. Ayon po sa kanilang fatwa ay, kung matapos mong gawin ang lahat para hanapin ang taong kinautangan ng tatay mo o nanay mo o sino mang mahal mo sa buhay. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo ay hindi mo talaga makita. Sino? Yung kinautangan ng tatay mo halimbawa. Halimbawa, hindi mo alam saan hanapin ang mga kamag-anak niyang pwedeng pagtanungan. Siyempre, pupuntahan yung kamag-anak niya. Wala ka rin alam sino ang kamag-anak niya. At wala talagang paraan pa para makita mo ang taong yaon ay anong gagawin mo? Ibigay mo na lang na charity, sadaqah. Sa mga mahihirap, ang ibabayad mo sana. Ibibigay mo na charity o sadaqah na sasabihin mo roon sa bibigyan mo na ito ay kung sino man ang may-ari, kinautangan ng tatay namin na ganitong halaga, ito ay kanyang sadaqah. Para magkaroon siya ng gantimpala. Ulitin natin Ibibigay mo na charity o sadaqah para roon sa may-ari o kinautangan ng tatay mo ang gantimpala. Diyan sa parang iyan, nakabayad ang tatay mo. Follow up na tanong. Paano kung matapos mong ibigay na charity, ang pambayad sa utang ng tatay mo ay biglang lumitaw ang taong kinautangan ng tatay mo at naniningil na? Ano ang gagawin mo, Ber? Siyempre, ikwento mo sa taong yaon ang buong pangyayari. Na hinanap mo siya, na ibinigay mo na lang na charity, sadaqah, ang kanyang pera. Okay, mga kapatid. Walang problema. Kung tatanggapin niya ang sinasabi mo, at tiyak na may gantimpala siya sa pera niyang ibinigay mo na charity or sadaqah. Ang problema ay, paano kung ayaw niyang tanggapin? Na ibinigay mong charity o sadaqah ang sana'y pambayad sa kanya ng pera, ng tatay mo. Ano ang resolution ng Islam? Simple lamang po ang tugon ng Islam. Kaya nga po ba? Islam ang solution, di po ba? Yan po ang ating programa. Islam ang solution ng pamagat ng ating programa. Ang gawin mo ay simpleng-simple. Bayaran mo siya upang maging clear sa utang ang iyong mahal sa buhay, ang iyong ama. At patungkol naman sa ibinigay mo na charity o sadaqah, kung ikaw ang may-ari ng perang yaon, ay sa iyo mapupunta ang gantimpala ng Allah sa halip na mapunta roon sa inutangan. Ito po ay fatwa na galing sa Permanent Committee at kay Sheikh Ibn Jibrin. Okay. Dumako po naman tayo sa pangalawang bahagi ng ating paksa. Pumunta naman po tayo sa mga Islamic rulings tungkol sa renting o pagpapaupa. Alam po ninyo mga kapatid, may mga punto na dapat talakayin patungkol sa pautang. Marami pa sana tayong tatalakayin. Pero kapos po talagang oras natin. Kaya dumako na po tayo sa mga paupahan. Unang punto, unang kaso sa paupahan na nangangailangan ng fatwa ay ganito po. Halimbawa po na mayroon kang isang shop o bahay o building kaya at gustong upahan ng isang tao o ng mga taong ang negosyo ay magkahalong halal at haram, magkahalong legal at illegal. Ibig pong sabihin ay uupahan nila ang bahay mo o shop mo o building mo para gawin nilang shop o tindahan na pagbibintahan ng mga panindang bawal
Ang tanong ay, ipinapahintulot po ba ito sa Islam? Alam po ninyo, sa ibang relihiyon, wala silang pakialam anong ibenta mo. Basta umupa ka lang. Sa Islam, hindi po ganun. Makinig ka. Napakagandang tanong po ito at napapanahon. Medyo po bigyan natin ng kaunting paglilinaw kung ano ba itong mga panindang haram na gustong itinda ng uupa sa lugar mo. Halimbawa po ay ang mga ipinagbabawal sa Islam na gaya ng mga musical products o mga produktong pangmusika. O di kaya ay ang mga malalaswang panuurin gaya ng naglipa ng mga CD ngayon sa mga tindahang kamusliman. O di kaya ay yung mga malalaswang pictures o mga hubad na larawan at iba pang mga haram na paninda. Kasama na rin ang negosyong riba, kasama na rin ang negosyong pandaraya sa customer, tulad ng mga pandaraya sa timbangan at iba pa. Kasama na ang panindang sigarilyo, lalo na po ang shabu. Ang tanong, pwede ba sa Islam na paupahan mo sa kanila ang lugar mo para sa nabanggit na mga haram na negosyo? Hindi ka maigi. Ayon po sa fatwa ni Sheikh Ibn Jibril ay hindi ipinapahintulot ng Islam na paupahan para sa ganitong mga klaseng negosyo ang iyong lugar o iyong bahay o iyong shop o kaya ay ang iyong building. Dahil kapag pinaupahan mo sa kanila ang lugar mo ay tinutulungan mo sila sa mga gawaing bawal, tinutulungan mo sila sa mga gawaing haram o mga gawaing makasalanan. At ito po ay bawal sa Islam. Bilang katibayan, ay ito po ang nabanggit sa Quranul Karim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. At huwag kayong magsipagtulungan sa kasalanan at paglabag. Chapter 5, verse 2. Mula po sa Quranul Karim. Sa madaling sabi, ang sino mang ang kanyang negosyo ay tulad ng mga nabanggit sa itaas ay hindi po ito ipinapahintulot ng Islam. Na ipaupa mo sa kanya ang iyong lugar o iyong shop o iyong bahay o iyong building. Inuulit natin. Ito po ay fatwa na nanggaling kay Sheikh Ibn Jibril. Maliwanag po ba? Yaon pong mga bawal na musical tapes. Ganon din ang pagbebenta ng sigarilyo. Kasama na ang mga videotapes na itinitinda sa lugar mong uupahan nila ay hindi rin po pwede sa Islam batay sa fatwa ni Sheikh Bin Baz. Ibig pong sabihin ng hindi po pwede ay haram at ang ibig sabihin ng haram ay may parusa sa impyernong apoy kapag ginawa mo ang ipinagbabawal. Ayon pa rin sa katibayan ni Sheikh Bin Baz, kung tatanggapin mo ang ganitong klaseng mga renters, ay nakikipagtulungan ka sa kanila sa paggawa ng kasalanan at ganun din naman nakikipagtulungan ka sa kanila sa paggawa ng mga paglabag sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon pa po sa banal na Quran, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. At magsipagtulungan sa kabutihan at kabanalan at huwag magsipagtulungan sa kasalanan at paglabag. Chapter 5, verse 2, mula po sa Quran al-Karim. Alam po natin na marami riyan ang mga kapatiran nating mga nahahagingan. Huwag po kayong nagagalit. Ipinapaalaala lamang po namin sa inyo. Ito ay reminder lang. Kami po ay isang paalaala lamang. Ang programang ito ay paalaala lamang. Opo. Ipinapaalaala lamang po namin sa inyo ang anong para sa inyong ikabubuti. Hindi po para sa inyong ikasasama. Kaya huwag po sasamangin yung loob. Sige po at dumako sa pangalawang kaso sa paupahan na kinakailangan din ng fatwa or Islamic ruling ay halimbawa, na pinaupahan mo ang bahay mo sa isang tao o isang pamilya na gumagawa ng ilang kasalanan.
O di kaya ay mga umiiwan ng ilang mga obligatory acts. Halimbawa, ay isang tao o isang pamilyang mga tamad magsipagsala. Ha? Ayaw magsipagsamba. Mga tamad magsipagsala. Ibig sabihin, walang sala. Ang tanong ay, pwede mo bang paupahin sa bahay mo? Ha? Pwede mo bang ipaupa sa kanila ang bahay mo? Yan ang magandang tanong. Makinig ka. Ito po ang sagot. Ulitin natin yung kaso. Kasi pinakamaganda yung inuulit natin. Alam po ninyo, ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inuulit niya 3 beses yung sinasabi niya para maintindihan ng tao. Maaaring hindi mo nakuha sa una. Pangalawa, hindi mo nakuha. Pangatlo, maaaring nakuha mo na. Ulitin natin. Halimbawa ay isang tao, isang pamilyang mga tamad magsipagsala ang titira sa bahay mo. Uupa. Ang tanong ay, pwede mo bang paupahan sa kanila ang bahay mo o mga taong gumagawa ng kasalanan? Ay po sa fatwa ni Sheikh Ibn Usaymin, ay walang problema rito ang may-ari ng paupahan. Wala kang problema na may-ari ng bahay. Dahil hindi naman inupahan ang kanyang lugar para sa hangad na gawaan ng nasabing kasalanan o para sa hangad na iwanan ang mga gawaing obligatory sa lugar na ito, kundi ay inupahan ang kanyang lugar sa layunin na para lamang gawing tirahan ng kanyang mga nangungupahan. So wala kang kasalanan doon. Ang kanya pong katibayan ni Ibn Usaymin ay ang isang hadis na nagsasabing, ito, kilalang hadis ito. Opo. Innamal a'malu binniyat. Tunay, ang mga gawa ay nakabatay sa mga layunin. Sahih al-Bukhari, hadith number 1. At Sahih Muslim, hadith number 1907. For your complete reference. Sige po. Pangatlong kaso po ay ganito. Kung bawal po ang pagpapaupa sa isang lugar, o isang bahay, o isang shop, o isang building, sa mga nabanggit na negosyong haram, ang tanong ay ganito. Papaano ang pera na kinita ng nagpapaupa sa mga haram na upa? Papaano ang pera na kinita mo dyan sa paupahan mo sa mga haram na upa? Ibig po bang sabihin ay haram din? Ibig sabihin ng haram, illegal, bawal. Ibig po bang sabihin ay haram din ang salaping kinita dito ng nagpapaupa? Magandang katanungan din po ito na dapat lang sagutin ng malinaw at tumpak. Makinig kayo maigi mga kapatid. Makinig kayo maigi sapagkat marami na naman dito ang ating mga kapatiran na mahahagingan. Ayon po sa fatwa ni Sheikh Ibn Usaymin, kung ang lugar mo, o bahay mo, o shop mo, o building mo ay pinaupahan sa haram, ibig sabihin, pinaupahan mo doon sa ang negosyo ay bawal. Ang rental fee o ang upa na galing rito ay haram din po, kapatid. Illegal din po ang pera mo. Ang katibayan po ni Sheikh Ibn Usaymin ay ang isang hadith. Inna Allah idha harrama shay'an harrama thamanahu. Katotohanan, kapag ipinagbabawal ng Allah ang isang bagay, ay ipinagbabawal din niya ang halaga. Ibig sabihin, presyo nito. Abu Daud, hadith number 3,488 po, para po sa inyong kompletong referensya. Kaya haram din po mga kapatid ang kikitain ninyo sa pagpapaupa ng inyong lugar o bahay o shop o building na ang negosyo ng mga nangungupahan ay negosyong haram. Nawa mga kapatid ay maging maingat po tayo sa mga hanapbuhay na ating mga pinagkakakitaan. Kahit na po kitain mo pa ang lahat na ng yaman ng buong Pilipinas. Kahit na buong kayamanan at salapi ng Pilipinas kitain mo, punuin mo man ng pera ang bahay mo. Kung ang source
ng kita mong yaman ay galing sa haram, ay magiging mitsa lamang ito ng apoy na itutupok sa isang makasalanang ang tanging pinahahalagahan sa buhay ay salapi. At salapi, kahit saan galing, basta salapi, kahit na ikatutupok pa sa apoy, basta ba salapi, at hindi na naiisip ng tao ang katotohanan na pairalin mo ang takot sa Allah at hindi ang takot sa kahirapan, ay tiyak po natutulungan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Malinaw po ba? Tulong po na di mo malaman kung saan-saan nang gagaling kapag ang pinaiiral mo takot sa Allah. Hindi takot sa gutom. Pairalin mo ang takot sa Allah, darating sa iyo ang tulong ng Allah na hindi mo alam, hindi mo ni-expect kung saan-saan galing. Madalas po kasi na ang tao ay madaling sumuko. Kaunting gutom lang, kaunting hirap, ay suko na at sunggab na sa kahit anong bawal na kita. Totoo po mga kapatid. Pairalin mo ang takot sa Allah at hindi ang takot sa kahirapan at gagawa talaga ng paraan ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala upang pagaanin ang kabuhayan mo, kapatid. Gusto mo ng katibayan? Ito po, makinig ka. Bilang katibayan ay basahin natin ang isang ayat. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مُخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Umikit ko muna. At ang sino mang mahintatakutin sa Allah, gagawa siya ng paraan para rito. Ibig sabihin, gagawa siya ng paraan para sa mga problema mo, kapatid. Ikaw, nandaan mong problema, pairalin mo na ang takot sa Allah, gagawa siya ng paraan. Ulitin natin, basahin natin, ituloy natin. At ang sino mang mahintatakutin sa Allah, gagawa siya ng paraan para rito at pagkakaluban niya ito mula sa kung saan ay hindi nito sukat aakalain. Chapter 65, verses 2 and 3 mula po sa Quran al-Karim. Nakita mo na? Ha? Nakita mo, kapatid? Kung kaya ay huwag po katakutan ang kahirapan. Magpursigi ka lang, maghanap ka ng paraan, kumita ng legal. Kahit kapiranggot, ang malaga malinis. Halal. Ipapakain mo sa pamilya mo, halal, malinis, legal. Pakakainin mo sila ng malinis, nadadaloy sa kanilang mga ugat, sa kanilang mga laman, itutubo ng kanilang mga buto. Malinis at halal na pagkain na galing sa halal na hanap buhay. Sundin muna natin ang pamumuhay na mahintatakutin sa Allah, umiwas sa haram at gagawa ng paraan ng Allah subhanahu wa ta'ala para tulungan ka at padadalhan ka ng mga biyayang hindi mo talaga sukat aakalain kung saan-saan mga nanggagaling. Ayon pa po sa banal na Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Ang sino mang mahintatakutin sa Allah, bibigyan na ito ng ginhawa sa mga gawa nito. Chapter 65, verse 4. Mula po sa Quran al-Karim. Maliwanag po ba? Number 4. Sige po, at tubako naman tayo sa ika-4 na kaso sa pagpapaupa. Ang patungkol po sa building mo halimbawa, na uupahan ng isang kumpanya para gawing bangko. Ito po ba ipinapahintulot ng Islam? At linawin po natin kung anong klaseng bangko. Yun po bang Islamic bank na walang riba, walang patubuan, o yung non-Islamic bank na puro patubuan, puro riba? Kung ang uupa sa iyo ay isang Islamic bank na walang involvement sa riba, ay wala kang problema sa haram. Ngunit kung ang uupa sa building mo ay yaong mga bangkong nabubuhay sa riba, ay hindi po ito ipinapahintulot sa Islam batay po sa fatwa ng Permanent Committee ng Saudi Arabia. Ang dahilan po kung bakit hindi po pwede ay gagamitin po nila ang iyong building bilang isang lugar para sa mga transaksyones na riba na talaga namang haram sa Islam. At ang iyong pagpapaupa sa bangkong ito ay nangangahulugang nakikipagtulungan ka sa kanila sa mga gawaing bawal,
Ano nga po ba muli ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. At magsipagtulungan sa kabutihan at kabanalan, at huwag magsipagtulungan sa kasalanan at paglabag. Chapter 5, verse 2, mula po sa Quran al-Karim. Malinaw po. Malinaw po ba mga kapatid sa pananampalataya? Ganon din po kung ang uupa sa inyong building ay gagawing insurance company, o di kaya ay gagawing pasugalan, o di kaya ay gagawing beer house o nightclub kaya, at iba pa pong mga gawaing haram, kasama na ang factory ng shabu. Sa madaling sabi mga kapatid, ay dapat na maingat ang isang Muslim sa pagpapaupa sa kanyang bahay o shop o building. Aalamin mo muna kung anong klaseng negosyo ang iuupa sa iyong lugar at kung pwede papirmahin mo ng kontrata para maging legal na hindi siya magbebenta ng ganito, ganiri. Ito ay sapagkat obligado ka at mananagot ka sa kabilang buhay sa mga ari-arian mong ginawang kasangkapan ng iba sa paggawa ng kasalanan at mga paglabag sa kalooban ng Allah na itutupok sa iyo sa apoy. Palayo nawa ng Allah. Kung kaya, sakali mang ang lugar mo o bahay mo, shop mo, building mo ay inuupahan ng mga negosyong haram, ay mag-isip-isip ka na. Alalahanin mo ang puot ng Allah subhanahu wa ta'ala at pakaisipin mo maigi na kapag hindi mo sila pinahalis sa lugar mong inuupahan nila ay nangangahulugang kinontra mo kapatid. Kinontra mo kapatid ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibig sabihin ng hindi mo pagpapaalis sa kanila sa inuupahan nilang lugar mo ay tinutulungan mo sila sa mga gawain nilang makasalanan at mga paglabag sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ay kasama nilang mananagot sa kabilang buhay. Kung ikaw ay naniniwala sa Allah at mahintatakotin sa Allah, kumilos ka na ngayon. Panglimang punto. Ngayon po ay dumako naman tayo sa ikalimang kaso sa pagpapaupa. Halimbawa po na ang gustong mangupahan sa lugar mo ay isang barber shop o barberia o pagupitan ng buhok. Ang tanong ay pwede ka bang magpaupa o hindi? Ito po ay napakasimpleng tanong na tiyak po namang marami ang sasagot at marami ang sasagot ng sablay. Sasagot ng palpak. Sapagkat naturalmente ay marami ang sasagot na ano ang masama sa barbershop? Sasabihin nila, pagupitan lang ito ng buhok at walang masama sa ganitong klaseng hanap buhay. Kaya nga po ba, mga kapatid, kailangan talaga ang pananaliksik ng bawat Muslim tungkol sa katuruang Islam ay sapagkat minsan ang buong akala mo ay tama ang isang bagay. Iyon pala ay haram, bawal. Napakarami na po ang nadadali sa mga maling akala. Sige po at balikan natin ang barbershop na siyang uupa sa building mo. Pwede ba o hindi po pwede sa Islam? Take note po kayo, mga giliw na ning tagapakinig. Ang tinutukoy po rito na barbershop ay yaon pong barberya na gumugupit ng buhok at umaahit ng balbas. Ang pag-aahit po ng balbas ayon sa fatwa ng Permanent Committee at ng fatwa ni Sheikh bin Baz ay haram. Ibig sabihin bawal. Bawal po sa Islam na ahitin ang balbas. Ibig pong sabihin ay ng bawal ay may kasalanan sa Allah ang magbawas o mag-ahit ng balbas. Bilang katibayan po, sapagkat hindi tayo po pwedeng magbigay ng anumang salaysay ng walang katibayan. Bilang katibayan po ng kanilang fatwa ay nabanggit sa hadith ang pagganito. Qussu syawariba wa a'ful liha qaliful musyrikin. Gupitan ng bahagya ang inyong mga biguti at pahabain ang inyong mga balbas umiba sa mga sumasamba sa mga Diyos. Source natin, Ahmad
Volume 2, Hadith number 229 for your complete reference. At marami pa po ang mga hadith na ganito ang tulad na kahulugan. Itrim ang biguti at pahabain ang balbas. Ayon po sa kanilang fatwa ay obligatory ang magpahaba ng balbas at kasalanan ang magbawas o mag-ahit o pumutol ng balbas. Dahilan po rito ay isinama sa fatwa ni Sheikh bin Baz ang barberong umaahit ng balbas. Isinama niya ang barberong umaahit ng balbas sa mga negosyong haram na katulad ng pagbebenta ng videotapes, sigarilyo at iba pang mga bagay na tulad nito. Ayon pa po sa kanyang fatwa, kapag pinaupahan mo ang lugar mo sa ganitong mga kalakal kasama ng barbershop na umaahit ng balbas, ay nakikipagtulungan ka, kapatid, sa gawaing kasalanan at paglabag sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na tiyak ang parusa sa impyernong apoy. Ito pong pagpapahaba ng balbas para sa kaalaman ng lahat, lalo na po sa mga non-Muslim, ay isa po itong tanda ng pagiging dignified o marangal ng isang Muslim. Ang ibang mga tao po, lalo na sa mga non-Muslim po, kapag mahaba ang balbas mo ay natatakot o naiilang sila sa iyo. Tingin nila sa iyo ay masamang tao, huldaper, kriminal, terorista, at kung ano-ano pang masamang tingin. Hindi po nila alam na ito pala ay isang tanda ng pagiging marangal at pagiging religious ng isang Muslim. Hindi po nakakatakot ang mga balbas sarado sa Islam. At lalong hindi po marumi ang balbas. Opo. Paano po ito magiging marumi? 5 beses naghihilamos ng mukha ang relihiyosong Muslim para sumamba 5 beses araw-araw. Opo. Ibig sabihin ay 5 beses din po nahuhugasan ang balbas araw-araw at anumang bagay na hinuhugasan mo 5 beses araw-araw ay tiyak po na malinis. Ganoon po ang relihiyong Islam. Isang relihiyong tama. Isang relihiyong hindi nang api. Ito po ang relihiyong aakay sa sanlibutan. Mula sa dilim na pamumuhay, papunta sa maliwanag. Mula sa pamumuhay na mahapdi, papunta sa pamumuhay po na mananis. At natapos na naman po isang oras na ating pinagsamahan sa gawaing kabutihan. Naway, nakapulutan na naman po natin ng magaganda at mahalagang aral ang programang Islam ang Solusyon. Ang programa pong ito at ng bawat episode nito ay buong ingat na inihanda para po madagdagan palalo ang tamang kaalaman sa Islam ng mga kamusliman tungo sa ikaunlad ng iman. Ugalin po natin mga kapatid, ang regular na makinig, mag-aral at matuto kahit po ba sa radyo lamang, lalo na po sa mga edad na mga nag-aalangan pumasok sa madrasa dahil matanda na, ito po ang kasagutan. Mag-aral po tayo ng Islam sa Himpapawid, Islamic Studies on the Air, dito lamang po sa isang natatanging programang Islam ang Solusyon. Naririnig po rito sa DWWS 1494 AM Radio sa inyong palapigitan ang programa ito tuwing araw po ng Sabado at Linggo. Sa ganap na oras, mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ito po muli ang inyong kapatid sa pananampalataya, Salim Gimba. Ang programa po ito ay kagandahang loob na hatid sa atin ng The World Islamic Call Society ng bansang Libya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muli po, pagbati ng kapayapaan sa mga kapatiran sa pananampalataya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.